A day in my life as a high school student at age of 14. Kaya naman samahan niyo naman nga ako sa kaganapan ko today sa bahay. Buwan ng December nga po pala at kailangan naman nga natin magbakasyon. Ayan, kakagising ko nga po pala sa mga oras na yan at hindi naman nga po pala ako nag-umaga gumising. Siguro mga alas 7 na sa mga oras na yan at kailangan ko naman talagang lumabas mga jay. Susunduin nga po pala kami ni Abi mamaya tapos maghihintay na lang kami. Nanyo naman nga ang lupa basang-basa gawa ng umulan nga po pala kagabi. Maya-maya na nga po pala pumunta nga po pala ako sa kusina para naman talaga makapagkape. Tapos maya-maya darating na nga po pala sila Abi kasama yung kapatid ko. Hindi ko na nga rin po pala pinakita ang pagligo ko. Paano ba naman hindi naman talaga yung pwede mga jay. Fast forward na nga rin po pala at ayan naligo na nga rin po pala ako sa mga oras na yan at dumating na nga rin po pala sila Abi. Hindi nga po pala yung outfit natin mga jay. Gawa nang nagpa-picture lang po pala ako sa hijab na yan. At tignan nyo naman nga po pala at full black nga po pala sila at hindi nga po pala sila nakikita. Hindi nakikita? Multo yard. Di pa alis na nga rin po pala kami sa mga oras na yan at wala nga po pala dyan sila Ina. Gawa nang pumunta nga po pala sila sa Lambayo. On the way na nga po pala kami at tignan nyo naman nga ang lupa at napakahirap talaga dumaan kapag ganito ang lupa. Nga po pala dumating ang uniform jacket namin sa madrasa kaya naman dumiretso na nga po pala kami sa madrasa. Pagdating nga po pala namin sa madrasa sabi nung kasama namin na kaming tumuloy pero hindi talaga yung pwede mga dyan. Kuha nga po pala yun namin jacket at paalis na nga po pala kami sa mga oras na yan. Ang kaso nga lang tinawag kami ni Ramla. Yung tita ko na isa, hindi nga po pala siya makasama mga day kasi nga good student siya. Bali eto, nagpa-picture nga po pala kami para naman talaga sa pang MD. Huy, paawan. Eto, on the way na nga rin po pala kami ulit. Kaya naman ayan, samahan nyo nga po pala kami mag-chismis dito. Makarating nga po pala kami sa Maganoy. Ay nagpagas na nga po pala si Abi muna dito sa Petron. Siyempre, hindi talaga yan papayag kapag walang makain ng motor as in. Sa amin nga po pala at padiretso nga po pala kami sa Maydato Unsay. At nung pakarating nga po pala namin dito at eto nga po pala yung kapatid ko, nadatnan ko nga po pala na kumakain ng barbecue. Pahingi! Gawa ng pagod nga po pala kami kahit hindi naman talaga kami nag-drive. Tapos magbe-merenda nga po pala kami muna dito. Yung mga kasama ko nga po pala at magpapahinga na muna sila at ako nga po pala dito ay magmumukbang na muna. Pero syempre hindi tayo nag-iisa dyan mga jay. Hindi ko na nga rin po pala inalis itong jacket ko. Paano ba naman tinatamad nga po pala ako? At iba naman ang sarili tatamaran. Kapatid ko nga po pala at pinapipili nga po pala ako kung anong magandang pangalan para kay Mimi. Sabi ko, ewan. Pagkatapos ko nga po palang kumain, ay dumiretso naman nga po pala ako dito sa my bed. At ang mga day, nagpapahinga po pala kami sa mga oras na yan. Ano ba naman ilang oras kami nag-travel tapos nakakapagod umupo. Mamaya nga po pala, pumunta nga po pala sa bahay ko yung kaibigan ko. Paano ba naman na-miss niya ako? Feeling era ka. Tapos yung pagdating ko, hala, biglang gala ulit. Actually, bibili nga po pala kami ng juice kasi nga bagbabanding daw. Simpleng banding lang mga day. Siguro mga alas 4 nga po pala sa mga oras na yan. Pagkalasing ko nga po pala at eto, bumuli na nga po pala kami dito ng siomay. Napauwi na po pala kami sa mga oras na yan kasi nga, you know, paggabi na. Actually, papunta nga po pala kami sa mga oras na yan at eto, bumili nga po pala sila. Mga alas 5 nga po pala sa mga oras na yan. Kaya naman kailangan namin umuwi mga day. Gawin ko nga po pala at eto padilim na nga. Kaya naman hanggang dito na lang po pala. Oops.